Hey, what's up? So, Crab, si Jan Puto. Ngayon po, itong video na ito, tuturuan ko po kayo ng step-by-step procedure kung paano mag-apply sa Alberta Childcare Services para makakuha ng Level 1 Certificate as Early Childhood Educator. So, i-follow nyo lang po yung gagawin natin and hopefully this video can shed light sa mga tanong ninyo kasi bakit kayo hinihingian ka ako ng mga ID ng Alberta, di ba po? So, ayun, gawin na natin ito. Pero bago natin simulan, may bago tayong page which is John in Canada. I'm yun na nga, encouraging everyone to follow this page po kasi doon po ako mag-start mag-post ng mas marami pa mga videos or hopefully tutorials in the future. Alright, so tara, simulan na natin. Alright, so first, head over to Google at i-type ninyo yung Alberta. Dito kasi naka-auto-populate na basta Alberta Learning and Childcare, anything related to that. Tapos lalabas ito, i-click yung nasa unahan ito. Scroll nyo lang konti pa ibaba at hanapin ninyo rito yung part na may nakalagay na how to apply. So, kung makikita nyo na yung how to apply, sige, wait pa natin. Eto, i-click nyo naman itong link na to. Yan. Pag-click nyo, lalabas na ito. Huwag nyo i-click yung login with Alberta account kasi hingian kayo ng ID niya. Dapat yung get started lang. Ayan. So, pag-click nyo, lalabas itong page na to at i-click nyo lang yung create an account. Then, start nyo na i-fill out yung information. Lagay kayo ng username ninyo. Halimbawa, sabihin natin ConPhilippine. Ano po? And then, syempre yung email address ko na conphilippine@gmail.com. Yan, i-type natin ng paisa-isa para makita nyo mismo kung ano talaga yung ginagawa ko dito or yung nagawa ko na before. So, copy daw yung confirm email, copy-paste na lang, and then create kayo ng password ninyo. Makikita nyo naman kung tama yung password na inilalagay nyo. I mean, may mga requirement din sila sa password. And then, syempre, yung personal information. Oh, yun, i-confirm pala muna natin yung password, saglit. Parang hirap na hirap ako mag-type ng password kasi dito eh. And then, i-confirm niyo yung first name niyo and yung last name. And then at the bottom, i-click nyo lang tong I agree. And then, yan, syempre yan. Yun, confirm email na. So, punta ngayon tayo sa email. I-check niyo yung email na matatanggap nyo from Alberta. Eto, meron na nga ako. Ayan, ko-confirm ko na yung email. Click nyo lang link na nasa itaas. And then yan na, enter na yung password para makapag-login tayo or ma-confirm na natin yung ating account creation. And then confirm. At ito, hintay lang ng konti, ayan na. Meron na tayong account. So mag-gather na tayo ng documents. Makikita ninyo dyan yung mga bagay na importante na kung paano ka makakapag-apply. So ituloy lang natin yan. Basahin yung mabuti yan. Kailangan kasi yung maintindihan natin dapat. Ayan o, sa under ng gather your documents, pwedeng yung copies ng transcript ninyo para mapataas pati yung mga level ninyo. Yung proficiency like IELTS or CELP-HIP. At kung ikaw ay nag-aaral dito sa Canada, meron kang study permit. I suggest kung nasa Canada ka as turista, tapos mag-a-apply ka ng level 1, mas maganda na ang gamitin mo address yung sa Pilipinas kasi pag dito hanapan ka ng work permit or study permit. Kung nabasa nyo na, yun, scroll down nyo na naman at eto na i-click niyo. Apply na for the certification itself. I-click nyo yung blue button na yan. Wala nang iba. Meron din palang certification guide dyan, yung kulay blue na link. Kung gusto niyo pang basahin yung mga iba pang importanteng bagay na makakatulong sa application ninyo. Pero ako kasi dire-diretso na ako, nagmamadali ako eh. Excited kasi ako makakuha ng certificate ko talaga. Since hindi na tayo magbabasa, i-click na natin itong blue button na to. Ayan. Pak. Tapos dito na, ayan, lalabas to. Click nyo lang yung I understand. And then, i-fill out nyo na naman dito yung mga ibang information about you. Like, itong mga pangalan ninyo, last name. Tapos, kung may mga tanong dyan eh, kung halimbawa may mga, ayan o, ayan, mga maiden name, nagpalit ka ba, may mga ganun-ganun mga tanong. So, kung mag-no ka na kung wala ka namang palit, di ba? Tapos dito, yung parents mo ba, nasa transcript mo yung mga names nila. Kung yes, edi click mo si yes, pero kung no, i-click mo si no. Nakadepende yan sa transcript mo. Sa amin, I think yung akin merong pangalan, pero inod lang natin dito. Tapos ito, ilagay niyo yung birth date nyo. Ayan, sabihin na natin. Siyempre, ipapakita natin yung birthday na kunwari sa ibang tao. Hindi yung sa akin. Ano ba, iniisip ko pa kung anong taon eh. Sabihin 2001. And then you are, syempre, sa Canada, not a Canadian citizen. Kunwari, nasa labas ako ng Canada. Ayan. Itong tanong, have you ever applied for Alberta? Hindi. Tapos ito, do you have a license in childcare? Wala rin. At scroll down mo pa, pababa, para mabasa mo pa yung mga ibang information na kailangan mong malaman, syempre. And then, mag-no ka na dito kasi parang mga kaso-kaso ito eh.
Contact information, eto na naman. Ang dami ka talagang kailangang i-fill out dito, nakakaano lang din, madugo lang din. Ito yung mailing address mo kung saan ka nakatira, syempre. O gawa-gawa na rin lang tayo rito, sabi natin sa Palawan ako, kung nasa Palawan ako. Hindi ko actually alam yung number na to, nag-iisip-isip na lang ako na, or nagtsatsambahan na lang ako ng yung mga bagay na feeling ko pwede kong mailagay dito. Pero hindi talaga namin address yan kahit puntahan nyo pa. O sabi natin nasa Puerto Princesa, ayan. Palawan syempre, tapos yan. Inisip ko pa yung postal code din actually. Na lang natatandaan ko pa. And then Philippines. Tapos ito na nga yung residential address ba pareho sa same sa mailing address. Sabi natin yes. Itong susunod naman sa phone number wag nating lagyan kasi nga sa Pilipinas kunwari tayo nag-a-apply, di ba? And then click next na. You'll see may mga series of questions pa rin. Ito, nakakomplete pa tayo ng Alberta Childcare? Hindi. Wala tayong course na kinuha ganyan. Not including Alberta. Ayan na ba? Napasa-certify na ba natin sa ibang parts ng Canada? No din. And then, ito na yung sa atin, yung post-secondary education natin. Ilagay ninyo kung ano ang tinapos ninyo. Halimbawa, kung bachelor, sabi natin bachelors of secondary education. Halimbawa, ganyan, di ba? Kailan ka nag-start? Sabihin natin, wait, ano bang magandang taon? Kahit ano na lang, ayan, oh. And then, year completed, sabihin natin, 2001. And then, educational institution. Ako nag-aaral ako sa Palawan State, so yun ang isusulat natin dito o ilalagay natin. Yan, Palawan State University. At anong bansa? Syempre, the Philippines. Ayan. Tapos may question kung nakapag-take ng test. Meron bang language proficiency? Wala naman. No ko na. And then, syempre, kung meron, i-yes mo, tapos ilalagay mo dyan kung ano ang kinuha mo. So, no. Next natin. Ayan. Pag next, eto na. Dito na tayo mag-upload ng ating mga supporting documents. Ito na yung TOR nyo. I-upload nyo na dito. Diyan na, hanapin nyo yung TOR nyo. Then, click next na po. Tuloy-tuloy na po yun. So, yun lang naman. Yan lang, paano mag-apply. So, there you go guys. Sana naging klaro yung ating explanation. Kung may mga tanong pa kayo or medyo nako-confuse pa ng konti, email nyo lang po ako or i-message nyo lang po ako or mag-leave lang kayo ng comment dito. Once again po, I'm inviting everyone to follow John in Canada sa Facebook. John in Canada. Thank you and have a great day. Sawadee ka.